Master Jet, sana po masagot. Kapag po ba naka-maternity leave, if ever po na magkaroon ng SRI, kasali pa din sa mabibigyan. Okay, to make it clear, masasagot natin yung eligibility ng bawat isa sa isa pong benepisyo kapag mayroon po itong available guidelines. Sa SRI 2024, wala pa pong inilabas na legal basis at guidelines para dito, kaya wala pa po tayong maging basis kung sino man sa atin ay eligible base po sa atin pong sitwasyon. Sa case na ito na kapag maternity leave siya sa kasalukuyan, hindi pa po natin matutukoy kung makakatanggap ba siya o kasali ba siya sa mabibigyan ng SRI dahil wala pa tayong basis para po sa atin pong evaluation. Wala pang guidelines na lumabas. Ngayon, kung tatanungin po ninyo ako gamit ang previous na guidelines, kung sakali lang naman na pareho lang yung guidelines ng 2023 at 2024, if ever magkaroon, ang masasagot natin dyan ay eligible. Kasi doon po sa last year, no, yung guidelines last year ay hindi naman po nagbabawal na makatanggap ang mga naka-maternity leave. Ang nandoon lang ay dapat still in service as of November 30. Ibig sabihin, hindi namatay before November 30, hindi nag-retire, hindi nag-resign before November 30. Dapat still in service bago November 30, at kung naka-maternity leave ka lang, hindi ka pa separated. So, kung yun po ang ating pagbabasihan. Pero since yung guidelines ng SRI 2023 ay effective lang siya para sa 2023, so hindi po siya sapat na basis for 2024. Maghihintay po tayo ng guidelines sa 2024 at kasama po yan na inilalabas doon sa administrative order na siya pong legal basis. So yun po yung hinihintay natin. Kapag lalabas po yun, then that's the time na we can answer all of your questions kung kayo ba o tayo ba ay eligible para dito sa inaabangan na Service Recognition Incentive 2024 or SRI 2024. So last year, December 7 po, lumabas yung administrative order. Ngayong taon ay baka po close to that date. Hintayin na lamang po natin yung AO para po sa SRI na yan, saka po natin masasagot ang maraming katanungan.